Hang. Bilang pampasigla po sa inyong hapon, narito po ang ating sports ngayon. At una po sa ating mga balita, 2 araw matapos po ang kanyang 9th round technical knockout win kontra Japanese Tafi Toshiaki Nishioka. Iba't ibang pangalan ang lumulutang ngayon bilang susunod na kalaban ni WBO Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire. Isa na nga po rito si Mexican legend Jorge Arce na nauna ng indireto kay Donaire. Subalit, hindi po natuloy ang kanilang bakbakan dahil sa issue ng fight first. Ang karagdagang detalye sa report ni Robert Belen. Ngayon at tila lalong lumobo ang bilang ng mga fans ni Nonito Donaire Jr. Sino na nga bang karapat-dapat na hirangin susunod na kalaban ng tinaguriang The Filipino Flash? Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Sports Radio anchorman Renato Lirio na ang pinakamagandang laban para kay Donaire, popularity-wise, ay si Mexican legend Jorge Arce. Taglay umano ni Arce ang matinding Mexican following at tiyak aniya na magkakaroon ng matinding impact sa pangalan ni Donaire kapag tinalo niya ang 33-year-old rival. Bukod pa rito, tailor-made rin aniya para kay Donaire ang estilo ni Arce na sugod ng sugod at walang takot makipagsabayan ng suntok. Talagang yan ang aking inaasahan eh. Nakita natin yung galing talaga ni Nonito Donaire Jr. Yung kanyang full potential ay talagang andyan. Samantala, naniniwala naman si Lirio na dapat nang bigyan ng pay-per-view fight ng Top Rank promotion si Donaire, lalo pat nakapag-crossover na aniya ang 29-year-old Pinoy hard hitter sa mainstream ng mga fans sa US soil. Well, ano mo yung boxing is business. Ang mas lucrative na para kay Nonito, siguro kung ako si Top Rank ay si Jorge Arce. Kasi maraming pay-per-viewers ang bibili ng kanilang laban. HBO. Remember, si Nonito wala pa kahit isang pay-per-view bout yan. And if ever si Jorge Arce ang magiging first pay-per-view bout ni Nonito Donaire, Mexicans and Filipino audiences talagang malaki ang makikitain dyan ng Top Rank at saka ng HBO. Bukod kay Arce, ang iba pang mga sinisipat at next opponent para kay Donaire ay sina Mexican WBC Super Bantamweight King Abner Mares at Cuban WBA titleist Guillermo Rigondeaux. At tulad ni Donaire, si Mares ay isang clinical puncher dahil dati siyang kumampanya sa amateur level. Bukod pa rito, may malamasong kamao rin si Mares, bagay na masasalamin sa kanyang record na 24 wins, 13 by knockouts at 1 lang talo. Sa kabilang banda, si Rigondeaux naman ay matagal na nangangarap na makasalo sa ibabaw ng ring si Donaire. Veterano ng Athens Olympics, si Rigondeaux ang top prospect sa junior featherweight division dahil na rin sa kanyang unblemished record na 11 wins, 8 via stoppages. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. At sa boxing pa rin, kung muli pong mapupurnada ang negosasyon kay Floyd Mayweather Jr., may alternatibong laban na po ang Top Rank Promotions para kay Manny Pacquiao. Sa kanila pong boxing card sa Home Depot Center sa Carson City, California nung isang araw, nakakita si Top Rank head honcho Bob Arum ng isang tigasing boksingero na po pwede niyang itapat kay Pacquiao. Alamin natin kung sino siya sa report ni Miss Cristabel de Leon. Ito ang tila hamon ni undefeated light welterweight toughy Brandon Rios kay Manny Pacquiao. Ilang sandali matapos na magrehistro siya ng 7th round technical knockout victory kontra Mike Alvarado kahapon. Napuno ng aksyon ang sagupaan ni Rios at Alvarado kung saan nagpalitan sila ng malalakas na suntok sa bawat round ng bakbakan. Sa katunayan, maraming eksperto ang nagsabi na magiging malakas na contender ang Rios-Alvarado slugfest para sa Fight of the Year award. At sa kanilang post-fight press conference, mismong si Top Rank founder Bob Arum pa ang nag-anunsyo na ipapareserba niya ang April playdate para sa Pacquiao-Rios boxing card, kung muling sasablay ang kanilang negosasyon kontra undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. But April 20th is the date that we're looking at. Samantala, para kay Team Pacquiao advisor Rex Waki Salud, parang nagsusuicide si Rios kung lalabanan ang Sarangani congressman. Ani Salud, bagamat impresibo ang ipinakita ni Rios sa laban kontra Alvarado, malayong-malayo pa rin ito sa kalidad ni Pacman. Isip pa may order na flint order, madali na tamaan eh. Ang gandang laban, pasok ni Rios eh. Sa kabilang banda, tila sinang-ayunan rin ni legendary boxer Jerry Fearless Peñalosa ang pananaw ni Salud. Paniniwala ng 2-division world champion, laging bukas ang depensa ni Rios kaya't magiging pro nito sa atake ni Pacquiao.
Patay sa kay Manny, kung yun ang style niya, pasipigitan niya. Yung ganong klaseng style, need to order yun ni Manny. Yun, talagang pasok ni Manny yung ganong style. Ang ganda laban, sugod lang na sugod, na walang depensa. Yung Alvarado nga, tinatamaan siya, yung kalaban ni Reyes Tapon. Hamas mo pag si Manny. Okay lang sana. Kung Alvarado, hindi mo naman kalakay. Pag si Manny ang tumama nun, tapos yung boxing. At ngayon, anya na nag-i-improve ang boxing skills ni Pacman, tiyak na mabibigyan ng magandang boxing lecture ng Pinoy Southpaw ang American rival. Sa ngayon ay tiyak na aabangan ng kampo ni Rios ang December 9 showdown ni Pacquiao at Juan Manuel Marquez upang masilip ang mga weaknesses sa arsenal ng 33-year-old fighting congressman. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At bilang pangwakas, pinasinungalingan naman po ng agent ni Japet Aguilar na pabalik na sa bansa ang kanyang alaga. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Marvin Espiritu na patuloy sa paghahanap ng kapalaran sa American 26-year-old Pampanggenyo dribbler. Kasalukuyan na niyang sumasalang sa ensayo sa Idaho Stampede at Santa Cruz Warriors ang high-flying wingman. Next week ay sa Bakersfield Gem naman makikipag-ensayo si Aguilar. Naniniwala si Espiritu na wala pang balak magbalik sa bansa si Aguilar dahil natitiyak niya na sila ang unang sasabihan nito. Ngayon po ang pinakamagandang pagkakataon para maghanap ng team sa Amerika si Aguilar dahil wala siyang contractual obligations dito sa Pilipinas. Noong July 31 pa nagpaso ang kontrata ni Aguilar sa Talking Text Tropang Texters. At sumayin niyo po mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po si Ubadwa para sa Telebisyon ng Bayan.